Aw, sakit niya. Sakit niya. Sakit ng bukol. Mga kapenyo, tirahin na natin itong may init na issue ngayon. Pasok, intro! Good morning mga kapenyo, kamusta kayo? At today, gagawa tayo ng reaction video about nga dito sa nangyari kay Doc Willie Ong, na kung saan talagang viral video ngayon at pinag-uusapan ng karamihan, at yung iba naman talagang sobrang awang-awa dito kay Doc Willie Ong. Ano nga ba ang nangyari? Bakit nga ba nagkaroon si Doc Willie Ong ng ganitong cancer na tinatawag nga na sarcoma, na kung saan bibihirang mga tao lang naman ang nagkakaroon ng ganitong sakit? At bukod doon mga kapengyo, no, talagang nagtago nga raw, no, yung bukol sa loob ng katawan malapit sa puso neto ni Doc Willie Ong. Sobrang nakakalungkot na balita, at talagang kahit ako madalas kong panoorin etong si Doc Willie Ong pagdating sa mga tips, no, about sa mga sa kalusugan natin lahat. At sobrang nasyak ako at nagulat din ako nung mga nakaraang araw lamang nung maglabas nga itong si Doc Willie Ong na may pamagat na may battle against cancer. So na-curious ako, sabi ko bakit? Ano nangyari kay Doc Willie Ong, no? Nagkaroon siya biglaan ng sakit. Kumbaga alam naman natin kasi, no, doktora rin yung kanyang asawa na si Doc Lisa, tapos si Doc Willie Ong na talagang alam naman natin na healthy living, nag-exercise, kumakain ng maganda, good diet. So maraming katanungan sa atin lahat talaga mga kapengyo, no? Kahit ako mismo napatanong ako sabi ko bakit, no? Bakit nagkaroon etong si Dr. Willie Ong ng cancer? Doktor pa man din. Parang kumbaga yun yung tanong ko sa sarili ko. So talagang nakakagulat. Tara mga kapengyo, panoorin nga natin Doc Willie Ong kung ano nga yung mga sasabihin niya dito at kung paano niya nilalabanan yung sarcoma cancer ngayon na talagang grabe to. Hindi na ako abot. Feeling ko talaga noon, mabuhay lang ako hanggang next 24 hours, masaya na ako. Siguro talaga mamatay na ako. At sa tingin ko, mamatay na talaga ako kung wala nangyari. So, swerte lang nakapunta ako dito. Nagmakaawa isang kaibigan ng kaibigan. Pagpunta ko dito, sa loob ng isang araw, grabe. Umaga, PET scan, biopsy, tanghali. Kinabukasan, may resulta na. 3 CT scan, CT angio, ang bilis. Doktor, lahat nandito. Hindi ako special case. Grabe, ang hindi ako dami. special case dito. Hindi VIP. Hindi ako VIP dito. Nagmamakaaw, nasabi pa ng doktor, parang hindi siya tumatanggap ng new cases meron lang nakiusap sa kanya na pag ginamot mo tong taong to, hindi lang siya bubuhayin mo, marami siyang bubuhayin, sabi niya. Which is tama naman talaga mga kapengyo, no, na pag ginamot nga itong taong to, na yun na nga si Doc Willie, napakarami pa niyang pwedeng matulungan. At bukod doon, isa siyang doktor, no? Marami pa siyang pwedeng mapagaling. At alam naman natin si Doc Willie talagang nakikita naman natin sa mga ilang vlog nila ni Doc Lisa, talaga naman napakadami nilang natutulungan, no? Kung hindi pagkain, libreng gamot, libreng check-up, no? Kahit nga dito sa YouTube libre rin yung kanyang pagsaserve, no, na para masabi niya sa mga tao kung ano yung dapat gawin, no. Tapos 'di ba, biglang-bigla kahit sino talaga masyashock dito. Alam nyo, naalala ko tuloy yung tatay ko way back 2000, no, way back 2000. Ako'y 13 to 12 years old lamang, at talagang sobrang naano rin ako sa tatay ko, no, na nagulat din ako. Marami rin katanungan sa isip ko na kung bakit siya nagkaroon ng cancer. Kasi sa totoo lang, isa pong sikat na ahente, no. Pag sinabing sikat, ibig sabihin kilala, no? Isa pong siyang sikat na ahente diyan sa Pilipinas nung mga panahon niya, no? At talagang kilalang-kilala nga siya. At napakasipag ng tatay ko para syempre para buhayin kami, para buhayin yung mga anak niya, pamilya niya. Kaya talagang nung nagkaroon siya ng cancer, sobra talagang gulat namin, at naging tanong nga rin niya sa akin sarili na bakit yung tatay ko pa nagkaroon ng cancer. Alam niyo, yung tatay ko kaidaran lang ni Doc
Doc Willie. Si Doc Willie, kaka-60 nga lang daw, no? Kaka-birthday lang din niya. Ang tatay ko naman, 59 years old, namatay siya November 23, January 2 birthday na niya. So, talagang yung cancer, hindi natin masabi. Gaya nga nasabi ko kanina, ito healthy living na, no? Pero nagkaroon pa. Yung tatay ko, hindi na rin ako magtataka kasi ang tatay ko talagang mahilig sa bisyo, naninigarilyo, umiinom. Pero ito, no, talagang sobrang nakakagulat. Tapos rare pa yung cancer niya, no? Siguro naawa na sa so, ganun. Ang bilis. Ang bilis. Kasi talaga focus. Ano yung bukol. Anyway, dumating kami dito Sunday night, Monday mga test, Tuesday yung result, biopsy next day. Kuha agad. Tapos pinadala pa dugo ko for genetic testing abroad. Nalaman na yung kalaban, ang pangalan, sarcoma. Ayan, no? Ang Very ganitong rare. sarcoma. Marami tayong sarcoma sa atin. Ay nagtatago, very rare, aggressive, very big. Malaki, no? So talagang hindi nila napansin ni Doc Lisa siguro to. Kumbaga biglaan na lumaki ng lumaki yung cancer nito ni Doc Willie Ong. Yung ganitong sarcoma nagtatago na very aggressive, very big. Na inipit na ang liver, ang inferior vena cava, lahat. Kala mo nasa loob pa ng inferior vena cava, naipit pa yung puso ko. Puso ko nakapisa yung right atrium. Kaya siya rare because galing sa nerves. Galing sa nerves. Yun yung nagpa-rare sa kanya. Galing sa nerves at wala akong risk factor. Tsaka wala kaming lahat. Tsaka hindi lang yun, nagtago. Salbahe. Kaya hindi ko sabihin salbahe. So nagtago siya. Malaki. So pag doon anytime will die, dito siguro we'll see. Pero ako kahit ano naman mabuhay, hindi mabuhay, okay na sa akin. At least, sabi ko sa inyo, hindi ako nasistumal. Wala akong tinatago. Ba't ako tatago? So yan mga kapenyo, no, kitang-kita naman natin, no, sa mukha ni Doc Willie yung pagkabalisa din. At talagang kitang-kita nyo na talagang halos stress na stress siya, no, dito sa sakit na to. Actually, napalaginipan ko pa nga yan kaninang umaga, kaya pala, eto, kwento ko lang, kaya gumawa ako ng reaction video ngayong araw, no. Napalaginipan ko siya, na, ayun nga, nakita ko siya, na sinabi niya, nagagaling nga daw siya, at magiging okay ang lahat. So, parang sabi kong ganun naman, sana Doc, gumaling ka, parang ganun sa panaginip. Tapos, yun, naalala ko kanina, na sabi ko, ano na kaya nangyari, no? Ano na kayang update dito kay Doc Willie Ong? Kasi, the last time, napanood ko nga rin talaga to, sobrang nalungkot ako, naawa ako, emotional ako kasi nakikita ko sa kanya yung tatay ko, no? 60 years old mga kapenyo, sobrang bata pa, no? Kumbaga, marami pang, alam niyo yun, marami pang mahahakot itong pera si Dr. Willie Ong. At marami, hindi lang bukod sa pera, marami rin siyang matutulungan pa. Sa totoo lang, real talk yan mga kapenyo. Saan ko nakuha to? Think stress. Stress. Kaya kayo, huwag kayong magbabasa ng comments sa Facebook. Na-stress ako sa mga comments. Na-stress ako sa mga bashers. Kahit konti na na-stress ako. Yan, grabe yan mga kapenyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, bago kayo pumasok ng social media, bago kayo maging content creator, lagi ko yan sinasabi dito sa vlog ko, yung mga reaction video ko noon, yung mga solid na nakasubscribe sa akin, alam nila yan. Lagi ko yan sinasabi dito, pagka talagang papasok kayo ng social media, dapat talaga matigas ang puso nyo, sanay na kayo sa mga bash, sanay na kayo sa mga comment na mga negative. Minsan pa dyan, dadamay pa pati pamilya mo, anak mo, lahat. Minsan sasabihin pa niyan, sana na-aksidente ka, sana namatay ka na lang, sana na-kidnap ka. Lahat ng masasakit na pwede mong maranasan dito sa social media, mararanasan mo, no? Kaya talagang bago ka pumasok dito, pag-isipan mo 100 times. Dahil talagang dito sa social media, pag hindi matigas ang puso mo, gaya na nangyari kay Doc Willie Ong, kita nyo naman mga kapenyo, no? Dinibdib niya lahat hanggang sa naging cancer nga ito. So, mahirap talaga ma-stress. Lalong-lalo na pagka syempre hindi ka sanay sa mga ganong komento,
at mabasa mo, didibdibin mo kasi yun mga kapengyo eh. Tapos iisipin mo yun hanggang kinabukasan, nandun pa rin yan, masakit pa din. Kaya sabi ko nga, talagang kailangan dito sanay ka. Kailangan matigas ang puso mo. Na-stress ako kasi hindi tunay lahat ng sinasabi. Yes, isa pa yan ha. Totoo yun. Sobrang mahal ko ang Pilipino. Sobrang mahal ko magpamahirap. Tapos sasabihan nila. Sabihin ka ng ganon. Totoo. Na ginagamit ko lang, loko ko. So yan mga kapengyo, no? Kung kayo nga ang tatanungin ko, ano ang masasabi nyo dito kay Doc Willie Ong ngayon na medyo malubha nga yung cancer na kinakalaban ngayon ni Doc Willie Ong. Sobra ito mga kapengyo, no? Parang isang click lang, no? Eto na si Doc Willie Ong ngayon na yung nakikita natin na healthy noon, nagtuturo sa atin kung paano yung mga gagawin natin pagka tayo'y nagkakasakit, kung pagka tayo'y may gustong matutunan about sa mga kalusugan. Nakakalungkot lang panoorin, no? Kasi ako talaga, nung napanood ko nga to, kwento ko nga sa inyo, kami ng asawa ko. Asawa ko nga hindi nanood eh. Real talk, hindi niya pinanood kasi naaawa nga daw siya dito kay Doc Willie Ong. Pero ako talagang pinanood ko, habang pinapanood ko, ramdam na ramdam ko yung nararamdaman niya. Ramdam na ramdam ko rin noong mga panahon na yung tatay ko dumadanas ng ganito, labas-pasok kami sa ospital. So yan mga kapengyo, kung kayo nga tatanungin ko, ano bang magiging komento nyo rin dito sa announcement nga neto ni Doc Willie Ong na siya nga ay lumalaban sa matinding cancer ngayon na tinatawag na sarcoma. Comment nyo na lang down below yan mga kapengyo at lahat po yan mababasa ko. Maraming salamat mga kapengyo at kita-kits lang tayo sa mga susunod kong reaction videos.